ang maalamat na si Datu Lapu-Lapu at ang digmaan sa Mactan. Pinarangalan ng mga isla ng Cebu at Visayas noong nakaraang taon bilang Best Island in Asia ng travel magazine na Condé Nast. Ayon rin sa talumpati ng gobernadora ng Cebu sa pagsalubong sa mga turista noon ay nabanggit niya na, "In Cebu, we killed our first European tourist." Isa yata itong halimbawa ng reverse psychology o isang pagpupugay sa kasaysayan ng Cebu at ng Pilipinas. Hindi natin maitatanggi na maraming magagandang tanawin ang ating makikita sa mga isla ng Cebu at Visayas, kaya nahuhumaling ang mga dayuhang dumarating dito simula pa noong unang panahon. Ngunit, kalakip rin nito ang isang napakalaking kontribusyon ng mga naninirahan noon sa Cebu sa paglaban sa mga mananakop. Taong 1521, ang mga isla na ngayon ay kilala bilang Visayas ay binubuo ng iba't ibang mga kaharian at bayan na malayang nakikipagkalakalan sa isa't isa. Ang pinuno ng Cebu noon ay si Raha Humabon, kasama ang kanyang kabiyak na si Hara Humamay. Sa kabilang isla ng Mactan ay namumuno sina Datu Lapu-Lapu at Datu Zula. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang titulo, maaaring mas makapangyarihan si Raha Humabon kumpara kina Datu Lapu-Lapu at Datu Zula. Ngunit, maaari rin na ang kanyang kapangyarihan ay isa lamang pagrespeto at ang mga datu ay may sariling desisyon rin sa kanilang pamumuno. Noong March 16, 1521, namataan ni Magellan ang kabundukan ng Samar at kinabukasan ay dumaong sila sa isla ng Humonhon. Noong March 31, sila ay pumunta sa isla ng Limasawa upang idaos ang kauna-unahang Easter Sunday Mass sa Pilipinas. Dito nakipagkaibigan si Magellan kina Raha Colombo at Raha Saigo, ang hari ng Limasawa. Sila ang nagsabi sa kanya tungkol sa bayan ng Cebu. April 7, 1521, mainit na sinalubong ang ekspedisyon ni Magellan ng mga Cebuano na pinamumunuhan ni Raha Humabon. Dito rin idinaos ang unang pagbibinyag sa bansa kina Raha Humabon at Hara Humamay na binigyan ng katolikong pangalan na Don Carlos at Juana. Dito rin itinatag ang pinakakilalang bantayog ng siyudad ng Cebu, ang Magellan's Cross. Kay Reyna Juana ng Cebu rin ibinigay ni Magellan ang 3 regalo, ang Ecce Homo, ang imahe ng mahal na Birheng Maria, at ang pinakakilala sa lahat ng imahe ng Santo Niño. Masaya at makasaysayan ang pagtanggap ng relihiyong Katoliko ni Raha Humabon o Don Carlos ng Cebu. Ngunit hindi katulad nito ang sasalubong kay Magellan sa kabilang isla ng Mactan, kung saan naghihintay ang matapang na datu na si Lapu-Lapu. Ayon sa chronicler ni Magellan na si Antonio Pigafetta, inakala nila na sina Datu Lapu-Lapu at Datu Zula ay nasasakupan ni Raha Humabon. Pinaigting ito ng kanilang paniniwala na dahil Katoliko na si Raha Humabon ay dapat sumunod sa utos nito sina Datu Lapu-Lapu at Datu Zula dahil hindi pa sila nabibinyagan sa bagong relihiyon. Hating gabi ng ika-27 ng April 1521, ayon kay Pigafetta ay sinubukan ni Magellan na balaan si Datu Lapu-Lapu tungkol sa mga balak nito, at kung hindi susunod sa utos ang datu ay mapipilitan silang lusubin ang nasasakupan nito. Dumating ang grupo ni Magellan kasama ang mga balangay ni Raha Humabon sa bayan ni Datu Lapu-Lapu. 3 oras bago sumikat ang araw, gusto ni Magellan na sumunod sila sa hari ng Espanya, sumunod sa utos ni Raha Humabon at magbigay ng tributo sa ekspedisyon ni Magellan, at kung hindi ay mararanasan nila ang sakit ng kanilang mga bakal na sibat. Sinagot sila ng mga tauhan ni Datu Lapu-Lapu na mas pipiliin pa nila na makipaglaban gamit ang kanilang mga kawayan na sibat na pinatigas ng apoy. Ngunit bigyan muna sila ng ilang oras para makapaghanda at sa pagsikat ng araw ay handa na sila. Ngunit, ayon kay Pigafetta, sinabi nila ito upang maghukay ng mga patibong sa mga kabahayan kung sakasakaling lumusob ang mga Kastila. Tinanggihan ni Magellan ng alok ni Humabon na makipagsanib puwersa laban kay Datu Lapu-Lapu. Pagsikat ng araw
ay nakita ni Humabon ang 49 na Kastila na lumusob patungo sa baybayin. 11 sa kanila ay nagpaiwan sa may bangka upang siguraduhin na di ito makalapit dahil sa babaw ng tubig at mga bato. Ang mga mandirigma ng Mactan ay bumuo ng 3 mga dibisyon upang maitaboy ang mga mananakop. Ayon kay Pigafetta na mahigit sa 10,050 na mga katutubo ang sumalubong sa mga Kastila, ngunit ang numerong ito ay pinag-aaralan pa hanggang sa ngayon. Ang common sense ay bibihira noon. Hindi umatras si Magellan. Ang mga kanyon mula sa mga galyon ay walang silbi dahil sa layo ng mga ito mula sa dalampasigan, kasama ang mga pana mula sa mga nagpaiwan. Pinaulanan ng mga mandirigma ng Mactan ng mga palaso o arrow, kawayang sibat na may matutulis na bakal at mga bato. Napansin din nila na ang mga hita ng mga Kastila ang tinatarget ng mga mandirigma dahil sa suot nila na helmet at breastplate na yari sa metal. Natamaan si Magellan ng isang makamandag na palaso sa binti at umorder na umatras. Isang kawayang sibat ang lumipad malapit sa mukha ni Magellan at pinatay niya ang nagtapon nito at iniwan ang sibat sa katawan ng mandirigma. Dahil nasugatan din ang kanyang braso dahil sa isa pang kawayang sibat, nahirapan si Magellan na hawakan ang kanyang espada. Dito rin tinamaan siya ng isang malaking javelin sa kanyang kaliwang binti, kung saan siya ay napaluhod at tuluyang natumba na nakaharap sa tubig. Sa ngayon, lahat sila ay sabay na sumugod sa kanya, ayon kay Pigafetta. Sa mga sibat na bakal at kawayan at mga javelin, pinatay nila ang aming salamin, ang aming ilaw, ang aming ginhawa, at ang aming totoong gabay. Bago niya nakamit ang kanyang huling hininga, si Magellan ay sinabing tumingin ng 2 o 3 beses upang makita ang natitirang mga kalalakihan na tumakas sa kaligtasan. Nasaan si Datu Lapu-Lapu sa lahat ng ito? Sa kasamaang palad ay walang one-on-one na labanan ang nangyari sa pagitan nila Datu Lapu-Lapu at Magellan, sa kabila ng mga nakikita natin sa ating mga aklat noong elementarya at high school. Si Lapu-Lapu ay pinaniniwalaang 70 taong gulang nang nangyari ang labanan at marahil ay nanunood lamang mula sa isang ligtas na lugar malayo sa baybayin. Dahil malapit na ang 500 taong anibersaryo ng pagdating ni Santo Niño ng Katolisismo at ng digmaan sa Mactan, nararapat rin nating isaalang-alang ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Kamakailan lamang ay nagpalabas ng isang commemorative 5,000 peso banknote ang BSP, kung saan makikita natin ang mga mas accurate na depiksyon ni Datu Lapu-Lapu. May edad na at puno ng tattoo ang buong katawan. Malayo ito sa bata at maskulado ng mga estatwa ni Datu Lapu-Lapu na dating nakikita. Ito rin ay labag sa kaisipan na sinasabing Muslim di umano si Lapu-Lapu dahil ang pagtatato ay labag sa paniniwalang Islam. Ayon rin sa NHCP ay ginagamit ang Lapu-Lapu sa pagtukoy natin sa pinuno ng Mactan at Lapu-Lapu na may gitling ay ang syudad ng Lapu-Lapu. Ang Mactan naman ay ayon sa isang kwento na naging mapagmasid na pirata si Lapu-Lapu, kaya pinangalanang Mangatang o mga naghihintay. Ang mga isla o Matan na ang ibig sabihin ay maraming mga mata. Napakahalaga na malaman natin ang ating pinagmulan sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating kasaysayan upang lalong maging matatag ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Hindi man nagkaroon ng one-on-one sina Lapu-Lapu at Magellan at hindi rin makatotohanan na siya ay isang maskuladong pinuno, ang pagkakaisa naman ng kanilang bayan laban sa mga mananakop ay dapat nating isaalang-alang. Anong masasabi mo sa ating kwento ngayon? May kilala ka bang ibang pangyayari kung saan nagpamala sa mga Pinoy ng kabayanihan? Ikwento ito sa comment section at baka ang kwento mo ang susunod naming maitampok sa ating programa. Ang mga videong katulad nito ay maingat at masusing nire-research at ginagawa upang mabigyan kayo ng pinaka-up-to-date na mga kaganapan, kwento at iba pang bagay na mahalaga at kapupulutan ng maraming aral at kaalaman. Para tuloy-tuloy ang ating saya at kwentuhan, subscribe na kayo sa aming Moobly YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng bell icon
para ma-notify agad kayo sa aming bagong videos.